Tayo po ay nagpapatuloy sa ating tinatalakay. Ano ang ating tinatalakay last week? Tinalakay last week? I am a disciple of Jesus. Dapat mas maganda specific. Bagamat alam naman natin, pag tinutukoy natin sa Bible, when we talk about disciple sa Bible, ay si Jesus ang tinutukoy natin. Pero alam naman po natin na in general, ang ibig sabihin ng disciple ay someone na you are influenced by the teaching and yung kanyang mga examples. Yan, di ba? Si Mahatma Gandhi, may mga disipulo siya, si Confucius, at iba-iba pa. Pero dito sa Biblia tayo ay mga disipulo ni Jesus. And I invite everyone na tumayo. Recap lang po tayo. So, natalakay na natin last week. Pag tayo ay disipulo ni Jesus, ang unang-unang sinasabi natin, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ako ay estudyante ni Jesus. Yan po ang unang-unang ibig sabihin ng pagiging disipulo ni Jesus. I am a student of Jesus. At para mangyari yon, dalawang bagay yung kailangan natin gawin. Una, kailangan natin kilalanin ang pagiging guro ni Jesus sa ating buhay. Diba? So, alam natin siya ay ating Panginoon, ating tagapagligtas, pero isa rin sa kanyang titulo ay pagiging mabuting guro. At kailangan kilalanin natin yon, tanggapin natin na si Jesus ay ating guro. Pangalawa, at dahil kinikilala natin siyang ating guro, kailangan naman natin pag-aralan. Pag-aralan natin at matuto tayo sa mga katuruan ni Jesus. So, dalawang bagay yan. So, yun ang kailangan para masabi natin na tayo ay disipulo ni Jesus. Sapagkat alam po natin, nabanggit natin last week, na pwede kang maging Kristiyano na hindi ka disipulo ni Jesus. Kung yung dalawang bagay na ito ay hindi natin gagawin. Una, kung ikaw ay hindi magiging estudyante ni Jesus. At pangalawa, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord God, bagamat ito po ay review po sa nakararami, pero mahalagang paalala po ito sa amin bilang mananampalataya mo, Panginoong Hesus, na kailangan kami ay maging disipulo mo, unang-una na kami ay maging estudyante mo, Panginoong Diyos. At ngayon, muli, Lord God, pagbubulayan namin ang iyong salita, ipaunawa niyo po sa amin at higit sa lahat, maisabuhay namin ang hamon na mensahe ng pangangaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And tayo po ay maupo. Sabi po ni Leonardo da Vinci, so sino nakakilala sa kanya? Siya ay painting, di ba? Painter. So sabi niya po, I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough, we must apply. Being willing is not enough, we must do. Sabi ni Leonardo da Vinci, nararamdaman niya yung pangangailangan ng pagkilos. Urgency. Pag sinabing urgent, napakahalaga, kailangan mo nang gawin agad. Yun yung sinasabi. Ang pag-alam ay hindi sapat. Kailangan ginagawa din natin. Diba? So, alam natin, theory, nag-aaral ka ng theory, pero without practice, baliwala. Kaya ako sa driving school, bagamat ngayon po ay nire-require, yung sa pag-apply ng lisensya, nire-require na po ngayon yung mag-aral ka sa driving school. Mag-aaral ka ng theory. Pero hindi sapat yung theory. Hindi sapat yung pag-alam. Kailangan meron ding tinatawag na practice driving. At pag naipasa mo yun, bibigyan ka na ng lisensya. Diba? Naipasa mo exam, pati yung driving. Sabi pa rito, being willing is not enough. We must do it. Dapat, hindi mo lang gusto. Dapat gawin mo rin. Yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 13, na tayo ay binigyan ng Diyos ng kagustuhan at kakayahan para gawin ang kanyang kalooban. So napakahalaga po ng lahat ng nalalaman natin kasi isang bagay po na ikaw ay maging estudyante na maraming alam. Pero yung mga kaalaman na yon ay hindi mo naman na isa sa buhay. Doon po pumapasok yung karunungan. Kasi yung wisdom is applied wisdom. Yung applied knowledge, rather. Yung mga nalalaman mo, makikita na sa buhay mo. And sabi nga po sa James chapter 1:22, but prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. Patunayan mo na ikaw ay hindi lamang tagapakinig, nag-aaral ng salita, kundi doers, ginagawa mo.
yung salita, yung mga natutunan mo. Kasi pag hindi, niloloko mo lang ang sarili mo. Yan po yung sinasabi sa James chapter 1:22. Kaya dito, hindi yung sapat na tayo ay estudyante lamang ni Jesus. Kailangan gagawin natin yung pangalawa upang maging kompleto ang pagiging disipulo ni Jesus. Ano yung pangalawang bagay na yon? Ito yung deklarasyon natin. Basahin natin. Next slide. Yan. 1, 2, 3, go. Yes. Pag sinasabi natin, ako ay disipulo ni Jesus, una, ako ay estudyante ni Jesus. Pangalawa, ako ay tagasunod ni Jesus. Dito na yung application ng mga nalalaman natin, mga application ng mga pinag-aralan natin, mga application ng mga tinuro ng ating Panginoong Hesus sa atin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, upang maging mabisang tagasunod ni Jesus, ito yung kailangan natin gawin. May mga hawak ba kayong Yan pala, no? Mga weekly bulletin. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Sundin natin ang kanyang mga katuruan. Yes. Kailangan gawin na natin yung mga tinuro ng ating Panginoong Hesus. Bakit napakahalaga? Unang-una po, letter A, 1, 2, 3, go. Bunga ng pagiging alagad natin sa Kanya. Bilang alagad ni Jesus, magkakaroon siya ng bunga. Ibig sabihin, magiging natural na lalabas siya dapat sa atin. Because we have the fruit, we have the Holy Spirit, and we have pag meron tayong Holy Spirit, meron tinatawag na the fruit of the Holy Spirit, at ganun din, pag sinasabi natin tayo'y alagad ni Jesus, ito yung bunga na lalabas sa atin. Sabi sa John chapter 8, verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Tingnan natin yung salitang kung Pag nabasa natin yung salitang kung, ano ba yung nauunawaan ninyo? Ibig sabihin ito ay conditional. Pag sinabing conditional, kailangan mangyari muna ito. Pag nangyari ito, tsaka mangyayari na yung susunod. Ito na dapat. Kaya nga sabi, condition, kung patuloy kayong susunod, magiging tagasunod ni Jesus, susundin natin ang kanyang mga aral. Ano ang sinasabi nito? Ang ibig sabihin nito, kayo nga'y tunay na mga alagad ni Jesus. Pwede namang sabihin ni Jesus dito, kayo nga'y mga alagad ko. Pero binigyan niya pa ng description. Tunay. Kasi ano po yung sinasabi sa atin dito? Madali hong sabihin na tayo ay disipulo ni Jesus. Pero ang hinahanap ni Jesus ay tunay na mga alagad niya. Kahit nung panahon ni Lord Jesus Christ sa John chapter 6, di ba? John chapter 8 ito Ano nangyari? Nung sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Hindi nila kinaya yung katuruan ni Jesus. Umalis yung mga maraming alagad. Hindi namin kaya to. Hindi namin kayang tanggapin tong katuruan na ito. Nanatili sila Pedro at ang mga apostol at ibang mga alagad. Pero maraming mga alagad na sumusunod sa Panginoong Hesus ang umalis. Hindi namin kayang tanggapin ang katuruan na yan na ikaw ay bread of life. Kakainin ka namin? Dito nga, pinapatunayan yung salitang tunay na alagad ko. This is the challenge for us. Are you a true disciple of Jesus? If your answer is yes, become a student and follower of Jesus. Sa John chapter 15 verse 7, isa pa sa may understood na mga talata about sa prayer. Pero if we will understand yung context, pagiging isang alagad ni Jesus, ang sinasabi nito. Sabi dito sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Di ba? Madalas natin itong binabanggit about sa panalangin. At
ibibigay lahat ng Lord yung ating panalangin. Yan, sabi sa verse 7, no? Pero tignan natin ng context. Ano yung naalala nyo sa verse 5? I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Diba? Yun yung context niya. Tapos sabi sa verse 7, sa verse 8, karugtong ng verse 7, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Ano yung connection nito? May kinalaman ito sa bunga natin bilang mga alagad ni Jesus. At magkakaroon lamang tayo ng bunga ng pagiging Kristiyano, yung bunga na hinahanap sa atin, yung godly life, yung the fruit of the Holy Spirit, kung sasadyain nating maging estudyante at tagasunod ni Jesus. At pag nagawa natin yon, napaparangalan natin ng Ama, nagbubunga tayo, at naipapakita natin na tayo'y nagiging alagad ni Jesus. Paulit-ulit natin ito binabanggit. Yung kahalagahan, yung salitang urgency kanina, yung pangangailangan, yung kahalagahan na ang pagiging Kristiyano ay hindi po titulo. Hindi po yan titulo. Kundi, ayan ay iyong identity. Yan ay ikaw. Ikaw ay naging Kristiyano. Una, dahil ikaw ay mayroong Kristo sa buhay mo. Pangalawa, nakikita si Kristo sa buhay mo. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Yun po ang pagiging disipulo ni Jesus. And ang pang verse, John chapter 10:27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Marami pa po tayong pwedeng basahin na verses patungkol ho sa kahalagahan sa pagsunod sa mga katuruan ni Jesus. Dahil magiging useless ang kaalaman kung hindi natin na isa sa buhay. 'Di ba? Yung mag-aaral ka ng ganitong kurso, tapos hindi mo naman i-apply. Halimbawa, kanina nabanggit nursing eh. Meron akong kakilala, nag-nursing before, pero sumuko siya. Kasi takot sa dugo. Sabi mo, hindi, scholar ako sa nursing eh. Hindi, graduate ka. Ngayon, kailangan mo na magtrabaho, pupunta ka ng ospital. Ayoko, hindi ko kaya. Marami kang alam, pero dahil takot ka sa dugo, ayaw mong gawin. Nagigets natin? Useless yung pinag-aralan mo. If nag-nursing ka, syempre malamang dugo-dugo yan. Asahan mo na. Ganon din po sa pagiging Kristiyano. Ang dami nating pinag-aralan. But without applying yung mga nalalaman natin, without following the teachings of Jesus, sayang. Kasi dun nakikita yung bunga, yung tunay na pagiging alagad ni Jesus. At isa pang mahalagang paalala rin sa atin, patungkol ho sa pagiging tagasunod ni Jesus. Bakit po tayo sumusunod? Letter B, 1, 2, 3, go. Yes. Bakit tayo sumusunod? Dito, napakahalaga yung the most powerful force within us. Alam na natin, yung pag-ibig. Nung panahon ng pandemic, lahat takot lumabas. Tama? Isang puwersa yan na pipilitin ka yung adrenaline. Diba? May nasunugan, nakakabuhat ka ng ref, nakakabuhat ka ng cabinet na punong-puno ng damit. Nung wala na yung sunog, paano ko nabuhat yan? Yung adrenaline, di ba? Napapatalong ka ng third floor, tapos gumugulong-gulong ka, walang injury, ganyan, adrenaline. Pero higit na makapangyarihan ng pag-ibig. Kasi yung takot, darating ang panahon na mawawala, kagaya ng pandemic. Bakit? Nagugutom na yung pamilya mo eh. Di ba? Marami sa atin nakaranas ng ganyan. Nababalitaan natin, sumusuway
sa utos ng pamahalaan na wag lalabas. Bakit sila sumusuway? Nagugutom na yung pamilya namin. Kamatayan na. Dati takot magkasakit, takot mamatay. Dahil sa ngalan ng pagmamahal sa pamilya, sige, susuungin namin yung panganib. Kasi umiiyak na yung bata. Nagugutom na yung mga anak ko, nagugutom na yung pamilya ko sa ngalan ng pag-ibig. Ganun po makapangyarihan ng pag-ibig. At dito po sa discipleship, napakahalaga na isang katangian na dapat nating taglayin ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagiging disipulo ni Jesus, ito po ay resulta ng pag-ibig natin sa Kanya. Kaya tayo mag-aaral, kaya tayo ay susunod dahil mahal natin si Jesus. Amen? At yan ay dapat ay dinidevelop natin at napakahalaga. Kaya ginagawa natin to. Sabi po sa John chapter 14 verses 21 and 23. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. And sa verse 23, inulit niya, basahin ulit natin, 1, 2, 3, go! Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Paulit-ulit na binabanggit, kung babasahin pa natin yung context na ito, yung kahalagahan ho ng pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus. At kung ano yung nagagawa ng pag-ibig na iyon. Dahil sa pag-ibig, kaya nating sumunod sa ating Panginoong Hesus. Di ba? Dahil sabihin natin, di ba, mga kabata, meron kang crush. Susuungin mo, kahit pagod na pagod ka, susunduin mo. Magpapakilala ka sa magulang. Hindi ka mag-underground. Di ba? Mga ganyan. Walang mag-underground sa mga kabataan, ha? Yan. Amen, amen. Napakahalaga, di ba? Yung mga, yung mga tatay natin, yung mga may asawa na, di ba? Lahat tayo, humarap tayo sa mga magulang, di ba? Nakakatakot yun eh, no? Manginginig ka, yung meron ka pang gustong sabihin pero hindi mo nasabi. Pero dahil mahal mo, you will overcome fear. Ganun ho ang nagagawa ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, minsan feeling natin, parang nakakalimutan ko na yung first time. Parang dumarating, di ba, parang nanlalamig tayo. Kaya ito magandang paalala sa atin, yung story po sa Luke chapter 7 verse 47. Sabi po ni Lord Jesus, kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Isang magandang paalala po sa atin ito. Pag para bang nanlalamig na tayo, nalilimutan na natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus, nakakalimutan na natin yung first love natin sa Kanya, balikan natin kung saan tayo nanggaling. Nanggaling tayo sa sobrang duming pamumuhay, sa sobrang daming kasalanan, pero lahat yan ay pinatawad ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi dito, pag mas marami kang kasalanan, mas marami kang pag-ibig. At lahat naman tayo makasalanan. Sapagkat ang sumuhay sa isa, ay sumuhay sa lahat. Lahat tayo. Lahat tayo ay pinatawad, minahal, at kaya dapat tayo ay tumugon din ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ito po, bilang tagasunod ni Jesus, sundin natin ang kanyang mga katuruan. At syempre, ang isang magandang bagay pa po sa ating Panginoong Hesus, He is not just a teacher, but He was a leader. Ano ho ang kaibahan ng pagiging teacher sa pagiging leader? Pag sinabing nating teacher, di ba? Tuturo ka, nag-i-impart ka ng knowledge. Pero sa leadership, ipinapakita mo na, ganito, dapat gawin yan. Yung lagi na natin ginagawang example. Madaling ituro sa ating mga kapamuso, magpatawad tayo. Pero pag nandiyan ka na, sa harap na yan, napakahirap. Pero ang Panginoong Hesus, nahirapan ba siya? Kahit sa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin niyo po sila. Tinuro sa atin ng Panginoong Hesus ang pagbabayad ng buwis. Di ba? Kasi sabi nga, di ba
Dapat hindi na tayo magbabayad, pero dahil para hindi natin ma-offend sila, magbayad tayo, mamingwit kayo, di ba? Namingwit sila, nakakuha sila ng pera dun sa isda. So maraming mga tinuro si Jesus, tapos bibigyan niya ng action. Ganito pala dapat gawin yan. At si Lord Jesus Christ, siya po ay leader. Kaya nga, kailangan natin gawin, basahin natin, 1, 2, 3, go! Sundin natin ang kanyang mga halimbawa. Bilang leader, bilang teacher, at bilang leader, si Lord Jesus Christ, pinapakita niya sa atin yung halimbawa. Anong mga halimbawa yan? Magbigay tayo ng 3. Unang-una po, 1, 2, 3, go! Halimbawa ng pag-ibig. John chapter 13, 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yun ang hamon. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Alam ho natin, sa tunay na buhay, ito po isang mahirap na bagay. Gayon man, ito'y inutos ng Panginoong Hesus, ibig sabihin, pwede po. Bagamat mahirap, kasi may kanya-kanya tayong personalities. Minsan, namimili tayo ng kaibigan. Minsan, may mga taong palagay natin hindi ka nais-nais. Kasi di ba, mayroong mga taong madaling maging kaibigan, may mga taong mailap, iba-iba. Gayon man, ang utos, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo minahal, magmahalan kayo. Pag ginawa natin yon, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito yung isa sa halimbawa na dapat nating sundin sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga alagad. John chapter 15 verse 12, inulit niya na naman, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Bakit kaya ito'y iniutos ni Lord Jesus Christ? Tapos sinabi pa isang bagong utos. Kasi nung panahon na ito, di ba, ang sikat na salita, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ilong sa ilong, meron bang ganon? Nose to nose. Diba, parang yun yung matindi. Alam niyo, sa panahon pa ng mga Romano, di ba, sa sobrang tindi, ng mga matitindi po yung mga kaparusahan eh. Sa katunayan, si Lord Jesus Christ, naranasan niya mismo eh. Yun yung laganap na kaisipan. Nagkasala, bitay. Halimbawa ito, nakaraan isang malungkot na balita po, no? So, isang ho nating kababayan na nasa Saudi Arabia, hindi po masyado yatang nababalita. So, nabitay, So, malungkot ho, no? Kaya sa ating mga patuloy na ipanalangin natin ng ating mga OFW, at wag ho tayong lalabag sa batas nila kasi batas ho nila yan. Wala ho magagawa ang Pilipinas dyan. Kahit sino pong presidente pa ang iluklok natin. Kung ang pamilya, meron kasi blood money pag hindi tinanggap. No? So, yun po. Pero balik tayo sa ating topic. Ang pag-ibig po ay napakahalaga. Pag tayo ay nabubuhay sa pag-ibig at nakikita ng ating kapwa na tayo nagmamahalan, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, ito'y patunay na tayo mga alagad ni Jesus. Sumusunod tayo sa kanyang halimbawa. Pangalawang halimbawa po na dapat nating gayahin. 1, 2, 3, go! Halimbawa ng paglilingkod. Sa John chapter 13, verse 14. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Ano po ang kahulugan nitong dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa? Literal ba ito? Sa panahon natin ngayon, this is not applicable na, di ba? Pero nung sa panahon nila na ito, mas mauunawaan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Ito po ay isang larawan ng humility at paglilingkod. Kung maaalala natin ng mga naunang verses, naghahanda na si Lord Jesus Christ, hinuhugasan niya na yung mga paa ng kanyang mga alagad, mga apostol. Ano sabi ni Pedro?
Huwag niyo pong hugasan ng paa ko. Kasi nakilala niya, Panginoon ka eh. Hindi mo dapat kami ipaghugasan. Bakit? Kasi ang naguhugas lang ng paa, isang alipin. At hindi lang basta alipin, pinakamababang klasing alipin. Ganon ipinakita ni Lord Jesus Christ para magsilbing halimbawa ng kakumbabaan at paglilingkod. Ipinakita ni Lord Jesus Christ, I don't care about my title. Secure siya sa titulo niya. He is the Christ. He is the Lord. Pero nais kong ipakita sa inyo ang tamang humility at paglilingkod. Kaya nga, ang ginawa, sinabi ni Lord Jesus, kasi kung hindi ka magpapahugas ng paa, ay hindi ka nakabilang. Kaya sabi ni Pedro, sige, hugasan mo na buong kong katawan. Di ba? Pero pag ang nahugasan na ang paa, nalinis na ang buong katawan, nalinis ka na. Pero ito nga ang hamon. Ang halimbawa ng humility at paglilingkod. Napakahalaga ho mga kapamuso kung saan tayo tinatawag ng Panginoong Diyos, kung saan ka merong kakayahan sa mga oras na ito. Isipin mo, saan ka kaya itinatawag ng Panginoon? Ano kaya yung bagay na ipinagkakatiwala niya sa'yo? Magpagamit ho tayo sa Kanya. Hindi ho natin kailangan maghugas ng paa ng isa't isa. Kasi ngayon mahirap na eh, kasi may ka ng mga ispa-ispa eh. Magpa-ispa na lang siya. Pero maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya kudos ho sa ating mga kapamuso. Alam nyo, minsan sinisilip ko yung CCTV natin. Alam mo, may ginagawa ako ng gabi, okay, may klase ako, sisilipin ko, ano kaya nangyayari ngayon sa church? Nakikita ko may mga naglilinis sa church. Nakakatuwa po, no? Behind the scene, may mga kapamuso tayo, nagpe-prepare ng mga upuan natin, mga naglilinis, mga nagpapaganda, nagpapatuloy na gumagawa, mga silent workers. Ang nakakatuwa po, no? Pag bumaba ka, nakangiti sila. Masaya silang naglilingkod sa Panginoon. And may the Lord reward you with joy, comfort, and blessings. At sa lahat po sa ating mga kapamuso, na mga may ministeryo, maglingkod ho tayo sa ating Panginoong Hesus. Itiwala natin sa Kanya ang ating buhay. At pangatlong halimbawa po, na kailangan ho nating sundin. 1, 2, 3, go! 1 Peter chapter 2, verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ang pagtitiis ho ay bahagi po ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging alagad ni Hesus. Merong mababaw na pagtitiis, merong mas malalim, mas mahirap na pagtitiis. Ano yung mga mababaw? Siyempre, pagka alagad ka na ni Hesus, tagasunod ka na ni Hesus, yung mga dating ginagawa mo na hindi kaaya-aya sa Panginoong Diyos, huwag mo nang gagawin. Medyo mahirap po yun, di ba? Noong nakaraan lang, pinanood ko yung testimony ni Dolphy Jr. Kasi po, siya, lulong talaga sa droga eh. Bisyo, napagbintangan siya sa kanya. Kaso, bagamat blessing po sa kanya nung siya'y nakulong, at yun pinagpapasalamat niya sa Panginoong Diyos kasi nakulong siya. Kasi kung hindi siya nakulong, ay hindi siya maboborn again. At siya po yung naborn again sa TV kay Brother Eddie Villanueva. Akalain nyo, no? Kaya yung sa November 1 ho, yung gagawin natin, pamimigay yung pangangaral, malay natin may mga baguhin ho ang Panginoong Diyos na hindi natin nalalaman. Kaya share lang share. Again, back to Dolphy Jr., ano po yung unang nangyari? Nung tinanggap niya si Jesus, sumabay siya sa panalangin, ang nawala agad yung bisyo. Instant. Napakahirap po nun, di ba? Pupunta sa iyo yung mga kaibigan mo. Kasi ang kalakaran ho sa Bilibid, malaya po nakakabenta ng droga. Nagbebenta pa yung mga mga bantay. Siya po yung may sabi po nun, no? At yun naman ay nakita naman natin sa mga hearing sa Senado, talagang meron ho, kalakaran pa rin sa Bilibid. Pero yun nga, ang pinakamahirap, ililibre ka ng mga tropa mo. Meron kami dito, dinalaw kami libre. Pero dahil naunawaan niya ang kanyang pagtanggap sa Panginoong Hesus, ay hindi lamang pagtanggap,
kaakibat nito ay pagsunod. Kaya tinanggal niya ang bisyo, alak, droga, mga bagay na hindi nagawa ng rehab. Kasi nagpa-rehab din siya before pero hindi nakatulong. Saan nanggagaling yon? Dahil naunawaan niya, kailangang magtiis. Kailangang sumunod. Di ba yung iba, yung hirap na hirap, yung nanginginig yung katawan, yung pagka talagang lulong na lulong ka na. So kailangan ho nating magtiis alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya bilang conclusion po, basahin natin sa conclusion. 1, 2, 3, go! Kung itinuturing mo ang sarili mo na isang Kristiyano, dapat lamang na sikapin mong maging mabuting estudyante at tagasunod ni Jesus. Kaya nga ho mamaya, we invite everyone. Mamaya ipapanalangin natin. Will be our first day mamaya ng klase natin sa discipleship. C8 discipleship na matagal ho nating pinanalangin na galing pa po sa ating Pastor Joe sa karunungan na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos at ating pong ipinagpapatuloy ang programa ng C8 specifically ng discipleship. At alam na natin ang ibig sabihin ng discipleship from the word disciple. Ako ay estudyante at tagasunod ni Jesus. Kaya ito po yung hamon sa atin, mga kapamuso. Become a student and follower of Christ. Luke chapter 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa pagsunod po sa ating Panginoong Hesus, may mga kailangan tayong i-give up. Leisure ng oras, yung kaaliwan siguro sa ibang bagay, yung give up mo muna yung mga lakad mo, give up mo muna para maglaan ng oras para ho sa ating Panginoong Hesus bilang disipulo. Nais ko pong i-share sa inyo ang halimbawa po ni si AJ Griffin. Malamang alam na ng iba to sa atin. Sino po siya? Siya po ay naging player po siya ng Duke University. Sa mga mahilig po sa basketball, sa US NCAA, Duke University, isa po yan sa pinakasikat at laging nagcha-champion na eskwelahan. Dito sa UAAP, 'di ba, ang laging nagcha-champion, LaSalle, Ateneo. Sa NCAA naman, San Beda, tsaka Letran yata, kung di ako nagkakamali. Yan yung mga laging contender sa championship Ito ang Duke, doon siya nag-aral. Ang kanyang resume, 5-star recruit. Pag sinabi pong 5-star, ibig sabihin, magaling ka. At mataas ang tsansa mo na ikaw ay makapasok sa NBA. Noong 2022, siya po ay naging McDonald's All-American. Noong 2022. Ibig sabihin, nagkaroon ng exhibition ng lahat ng magagaling na mga players sa USA. Take note, USA po yan, buong Amerika, pati Canada kasama doon. Siya po ay naging All-American. Ibig sabihin, isa sa pinakamagaling na manlalaro. At nagkaroon ng mock draft sa NBA noong 2022. Siya ay pang 5th place. Bagamat sa actual na NBA draft, alam niyo po yung NBA draft, di ba? Yung magpipili ng mga player, siya po ay naging pang 16 at siya po ay kinuha ng Atlanta Hawks. So yung mga nakakakilala, so mga naglalaro ng NBA, mga nanonood ng NBA, alam nila yan. At kaya nga po, siya po ay naging manlalaro po ng Atlanta Hawks. Next slide natin. So yan po yung kanyang uniform. Pero after 2 years, siya po ay na-trade sa Houston Rockets. Ngayong taon, siya dapat ay maglalaro sa Houston Rockets. At sasahod po siya ng $3.9 million. US dollars. Magkano yun sa peso? Sa malaki yan. Next year, sa 2025, ang magiging sweldo niya ay $6 million. US dollars. Pero, itong mga nakaraang linggo, nag-announce siya that he will be retiring basketball at the age of 21.
21 years old. Nakarinig na ba kayo? Nagre-retire, 21 years old. Bagamat na-injury po siya last year, pero nakabalik na siya. Normal lang sa isang atleta ma-injury, pero nakakabalik din naman sila. Pero, bakit siya mag-retire? Merong isang podcast, in-interview yung nakakakilala sa kanya. Sabi, nawala daw yung passion niya sa basketball. Actually, very passionate siya sa basketball before. Kaya nga siya nagpakagaling ng gusto eh. Pero according to his testimony, nung year 2020, siya po yung nakakilala sa Panginoon. At nung siya yung nakakilala sa Panginoon, unti-unti nawala yung passion niya for basketball, napalitan ng ibang passion, yung higher calling, yung calling of God. Kaya nga po ito sa bago pa lang yata itong kanyang YouTube channel, makikita mo dyan panay devotional yung sinishare niya. Alam ko marami yata siya sa Instagram. Pero bakit niya po give up ang basketball? Kasi sabi ho, merong mga comment, pwede ka naman maging follower of Jesus na hindi nagre-retire eh. Sayang naman yung pera. Pwede naman talaga. Pero iba-iba ho kasi tayo eh, ng tawag. Pag naunawaan mo yung tawag ng Panginoon, sumunod ka na. At naunawaan niya yan. Wow, si Pastor Joe, di ba? Alam naman natin eh, pwede naman niya ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging engineer, na maging pastor. Maraming mga pastor ngayon, mga professional. Pero naunawaan po ni Pastor Joe, dito ako tinatawag. Sige, give up natin tong mga award, give up natin tong mga achievements. Dito ako tinatawag. At yun po ang dahilan kung bakit po tayo naririto. Dahil po sa ministeryo ng ating Pastor Joe. Kung hindi po siya sumunod, di ko alam kung nasaan na tayo. Diba? Dahil po yun sa kanyang pagsunod. Pwede kang sumunod. Pwede ka naman sumunod na hindi ka nagre-retire. Pero naunawaan niya yung kahalagahan ng kanyang ginawa. And we are praying na magtuloy-tuloy siya rito kasi hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung kontrata niya, kumbaga, talaga sa pwede pang magbago. Ito po yung sinabi niya, no? I gave up basketball to follow Jesus. Letting go of basketball has allowed me to go into full-time ministry in truly serving the Lord with all my heart, with all my time too. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoong Hesus, lalong-lalo pagiging full-time minister. Ito po ang hamon sa atin. Mga kapamuso, iba-iba ho tayo ng tawag. Maaring hindi ka tinatawag sa pagpapastor, maaring hindi ka tinatawag mag-full-time sa church. Pero ang pagiging Kristiyano at pagiging alagad ay full-time. Ano po yung ibig sabihin yan? Ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi lamang nagiging alagad ka rito sa church, nagiging alagad ka saan ka man pumunta, sa bahay, eskwelahan, sa trabaho, kung saan ka man dalhin ng Panginoong Diyos. Hindi pwedeng ihiwalay ang pagiging alagad ni Kristo sa buhay mo. And another thing, the challenge for us today, we are again inviting each and every one of us na lumahok ho sa programa ng ating discipleship. Let us become good students and followers of Jesus. And invite everyone na tumayo while the band is preparing. I just want to pray para ho i-dedicate yung ating discipleship na magsisimula ho mamaya. Mamaya ho, bibigyan ho kayo ng kopya nito. Salamat ho sa ating mga guro na mga nag-volunteers. Salamat ho sa inyo na makakasama namin mamaya sa pag-aaral. Sama-sama ho tayo, sabay-sabay na maging mabuting mag-aaral, estudyante, tagasunod ho ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ho ng pag-aaral ng kanyang salita at pagsunod sa kanyang salita. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ho. Dahil kayo po, O Lord God, yung aming mabuting guro, mabuting halimbawa na dapat naming sundin, Panginoong Hesus.
Ngayon po, mas lalo naming naunawaan ang kahalagahan, ang tunay na mensahe, kahulugan ng pagiging alagad mo, Panginoong Hesus. Kaya nga, maging tunay kaming alagad sa pamamagitan ng pagiging mabuting estudyante at tagasunod mo, Panginoong Hesus. And Lord, we dedicate to you, Lord God, yung aming klase. Unang klase na gagawin mamaya sa C8 Discipleship, Lord. We pray na lahat kami ay sabay-sabay na matuto, excited na matuto, at higit sa lahat, ang mga natututunan namin ay maisabuhay namin. Pagpalain niyo po ang mga guro, pagpalain niyo po ang mga kapamuso na nagsisikap na maging alagad mo, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po kaming lahat, Lord God, nang sa gayon sa aming pagkakatuto, kami ay maging tagasunod mo. Lord God, we are your disciples. We are disciples of Jesus. I am a disciple of Jesus. Everybody say, I am a disciple of Jesus. I am a student of Jesus. I am a follower of Jesus. Yes, Lord. So help us, God, in Jesus' name. Amen. And amen.